Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Minsan pa, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Amen. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Amen. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Amen. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Amen. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Amen. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Amen. Hallelujah. Yung mga aming sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Tunay nga, Panginoon. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Amen. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Yes, Lord, patuloy namin ihahayag ang kabutihan mo sa aming mga buhay, aming Panginoon. Salamat po. Patuloy ka namin itinataas sa lugar na ito. Patuloy ka namin itinataas ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, amen. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita.
Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Amen. Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita. Yes, Lord. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Yes, Lord. Patuloy ka naming sasambahin. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Amen. Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita. Amen. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Yes, Lord. Salamat po. Patuloy ka namin itataas, aming Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos. Ikaw lamang po ang nag-iisang Hari. Ikaw lamang po ang nag-iisang Panginoon. Ikaw lamang po ang tunay na Diyos. Kaya patuloy ka namin itinataas, aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit,
sa'yo, Panginoon. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang Tanging ikaw lamang, Panginoon. Patuloy kang maitanghal sa lugar na ito, sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo ang aming awit, ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ikaw lang. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, Lord. Kadakilaan mo. Amen. Hallelujah. Kadakilaan mo. Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat. Diyos na hindi nagbabago. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at Diyos din namin hanggang sa kasalukuyang panahon. Hanggang sa kami ay kunin mo, Panginoon, ikaw ang aming magiging Diyos. Ikaw lamang, wala nang iba, aming Panginoon. Salamat po sa mensahe mo po para sa amin sa gabi pong ito. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagdakila, sa iyo lahat, Panginoon, ang tanging pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng umiibig sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang tunay na Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, tunay po na ang ating Diyos na sinasamba ang siyang tunay na Diyos. Amen. Amen. Wala nang iba. At wala din tayong pwedeng ikumpara sa ating Panginoon kasi nag-iisa lang po talaga ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Yes, patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon na muli po ay nagkasama-sama tayo. Amen. Tingin nga sa katabi. Yan, ngitian nga po natin ang ating mga katabi. Ayan, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang kabutihan sa ating lahat. Mabuti ang Diyos. Amen. Palagi po mabuti ang Diyos sa lahat po ng sitwasyon ng ating mga buhay. Tunay na mabuti ang Diyos. Hindi po nagbabago ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. So katulad po ng napag-aralan natin kaninang umaga, di ba? Kahit after 13 years ang lumipas nang sabihin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang pangako, inilala ito ng Diyos at pinaalala niya ito kay Abraham na naging Abraham. So meaning, hindi talaga nakakalimot ang Diyos. Amen. Amen po? Yes, hindi po nakakalimot ang Diyos. Palagi po siyang mabuti sa bawat isa at tutuparin niya po lahat po ng kanyang mga ipinangako sa atin. Minsan papalakpakan natin ang buhay na Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon.
Yes, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakabalik na po ang daddy. Hindi ko lang alam kung nasan siya ngayon. Sa ang daddy? Baka tawag dito, naka-duty sa nanay. Sa nanay Nelia. Ayun, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay hindi siya naipit sa Japan. Kasi ay parang last flight na din yung nangyari sa kanya. Kasi ay naban na yung in and out, papunta at paalis ng Japan. Canceled lahat ng flights. Kasi ay may typhoon po, no? Hindi lang basta ulan, kundi typhoon po na nakita na paparating sa Japan. Kaya ay ayun, salamat sa Panginoon dahil yun nga, parang mahirap kasi pag naipit siya dun sa Japan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero sabi niya, hindi niya alam kung bakit siya nagbibilang siya ng 15 days. Ay di nagbubook siya ng flight niya. Ang binilang niya is from August 3, and then plus siya ng plus ng 15 days. Pero ang naibook niya pa rin ay August 15. Eh dapat ang uwi niya kung August 13 plus 15 days, mga August 18 pa. Di ba? Kung plus 15 days talaga. Pero yun, di niya daw alam kung ano nangyari sa kanya. Pero yun, sabi ko nga, Daddy, kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit yun ang plano nyo na 15 days, ay yung plano pa rin ng Diyos ang natupad. Kaya ayun, salamat sa Panginoon dahil nakauwi nga po siya. At kulang pa sa tulog, pero hindi siya makatulog, naninibago yata. Pero salamat sa Panginoon at ayun po, patuloy siyang pinapalakas ng Panginoon. At isa pa po ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang kabutihan niya po sa nag-isa kong asawa, maging sa aming mga anak. At salamat din po sa buhay po ng aming Ate Caris at ng kanyang pamilya, maging Kalamayka. At kay Deng, nagpapasalamat ako sa Panginoon na patuloy ang kasiyahan ay ang Panginoon. Amen. At salamat nga po sa Panginoon sa lahat po ng pag-iingat niya po at pagsubaybay po at pag-provide po ng lahat po ng pangangailangan. Kami nga ng asawa ko ay nagtatawanan na lang pag parating na yung bayarin. Sabi ko, Hani, ano pa nga bang gagawin sa mga bayarin na yan? Lang ang problemahin ng problemahin. Mai-stress lang tayo. So, nagtawanan na lang kami. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos at inaalaw niya po na kapag talaga may bayarin kami ay nakikita naming dumadami ang aming customer. Biglang ang daming tumatawag talaga. No po. At ayun, at naipo-provide talaga ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy niya pong himala sa aming buhay. At ayun nga po, welcome back po sa pamilya po ng Mama Beng, ng Mama Len. Salamat po sa Panginoon. Iningatan niya din po kayo. Hello po, Papay. Welcome back po sa ating pamilya at patuloy po kayong samahan ng ating Panginoon. And welcome po sa lahat po ng nakadala sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Sino pa po ang nais magbalik ng pasasalamat sa Panginoon? Ayan, magandang gabi po sa Panginoon at sa inyo pong lahat. Ayan. Gusto ko pang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa buhay namin, sa aming pamilya. Ayan, salamat sa Panginoon dahil
maraming pinatunayan ng Panginoon sa buhay namin. At ayun po, salamat sa Lord dahil ayun, patuloyan po kaming kino-comfort ng Panginoon at patuloyan niya po kaming sinasamahan. At yun po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung buhay niyo po, mga kapatira, na nagmalasakit po sa amin. Salamat po sa pagmamahal niyo po. Salamat din po sa mga nagpaabot po ng tulong, ng abuloy para po sa kay Mama. Ayun, salamat sa Panginoon sa inyo pong lahat. At gusto ko pong ipagpasalamat sa Panginoon na talagang sobrang buti po ng Diyos. At ngayon ko po, parang ngayon lang nagsisingkin sa akin. Ngayon ko lang nararamdaman na yung pagkawala talaga ni Mama. At ayun po, salamat sa Lord dahil patuloyan po kaming pinapatatag at patuloyan pong inaaliw ng Panginoon. Salamat din dahil gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa patuluyang pagre-remind po sa akin na sa buhay po na ito ay talagang wala tayong ibang maasahan kundi ang Panginoon. At napatunayan ko po yan nung time na nawala po si Mama. Kasi, yun po, alam niyo po, sobrang hirap pala yung ganong sitwasyon na halos talagang nasaksihan mo lahat kung paano siya nawala. Tsaka po, yung time na kailangan mo ng tulong ng tao, pero parang nabigo ka, parang ganon. Pero ang nakita ko po doon talagang kapag sa Diyos tayo tumawag, ay hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Dahil anong time na nawala po si Mama, hindi ko po alam, hindi namin alam ni Mama Beng kung anong gagawin. Kasi, tawag doon, hindi ko alam kung paano siya ayusin. Kasi, yun nga, nung time na nawala si Mama, na po siya, wala na talaga siya nang nadala namin sa hospital. Kaya wala na pong ginawa yung doktor na naandyan sa hospital. At hindi ko alam talaga kung paano at kung ano yung gagawin. Kasi ngayon lang ako naka-experience ng gano'n na ikaw lahat mag-iintindi. At nung time na yun ay wala ka talagang hawak na pera, kundi parang wala pang 1,000. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun nga, may mga tinawagan akong tao. Hindi ko alam kung bakit nung time na yun ay talagang walang sumagot. Sa dami ng tinawagan ko, out of coverage, unattended, mga ganun nagri-ring pero walang sumasagot. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi nagtatanong na sila. Tumatakbo yung oras, parang nababahala sila na habang nandun yung labi ni Mama ay kailangan daw alisin na, kailangan dalhin na sa Pero syempre dahil ngayon lang kami naka-experience ng gano'n at ikaw ay parang hindi mo pa rin naman alam ang gagawin mo kasi nga nawala nga si Mama, hindi mo talaga alam kung paano ka basta napakahirap. At yun po, sabi nga ng Pastor Lito, talagang niremind ako doon ng Panginoon na talagang sa buhay na ito, pag sa tao ka, nagtiwala, parang gano'n, pag umasa ka sa tao, pwede kang mabigo. Pero salamat sa Panginoon, may mga pinadala po ang Diyos na tao na tumulong po sa amin para po maayos yung pagpapaimbalsa mo. Tsaka, basta po, sa madaling salita po, talagang may mga ginamit po ang Panginoon at hindi po kami pinabayaan ng Panginoon nung time na yon. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Simula po nung nagpapagamot po si Mama hanggang sa kunin po siya ng Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil maraming kamay ang Diyos. Talagang marami siyang ginagamit para
makatulong sa pinansyal na pangangailangan po. At sobrang nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon dahil kung, di ba po, binurol po namin siya dito, tsaka po doon sa Bicol. So magkaiba po ng kumbaga parang dalawang service po siya, dalawang serbisyo, at hindi po maliit yung bayad. Alam niyo po, kahit na wala kaming hawak na pera nung time na yun, talagang hindi ko po alam kung bakit ako nag-decide na, kasi ang sabi po ng St. Gregory, kung gusto niyo po, iwanan lang daw yung bangkay habang si mama doon, habang inaayos, parang habang iniintay ko yung Monday para maayos yung permit, parang nakakaawa naman, di ba? Yung wala na, patay na nga yung tao, tapos iwanan mo pa. Kaya po nag-decide po kami na talagang iburol po sa bahay po nila Mama Beng. At yun po, talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinrovide po ng Panginoon lahat ng kailangan bayaran. Maging yung sa Bicol po, salamat sa Panginoon. Talagang grabe yung pagkilos po ng Panginoon. Hindi ko, yung parang expectation ko na may mga, yung parang pag-aambagan, magkakapatid, parang ganun. Kasi di makalimitan po kapag may mga ganong patay, yung kumbaga, dahil sobrang malaki yung gastusin, hindi nakakaya nung yung nalilikom na abulay para sa kanya, para magastos doon sa Pero ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil na-provide po lahat ng kailangan bayaran. At yun po, sobrang thankful din po ako sa Panginoon dahil tinulungan po tayo ng Panginoon na makatayo sa kung ano yung tama. Dahil sa totoo lang po, nung nasa Bicol po kami, sobrang daming kalaban, sobrang daming kumukontra sa lahat ng ginagawa namin. At maging yung mga pamahiin po baga. Ayun, ang dami-dami nilang pamahiin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang naipakita naman natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako dahil nakapag-share po tayo doon ng Word of God yon sa buhay po ng Pastor Lito. At nung umalis nga po siya ay meron pong binilinan po ang pastor na mag-share po ng Word of God. Salamat po sa Panginoon. Hanggang sa last night. Kaya sobrang thankful po ako sa Panginoon na maraming nakapakinig ng salita ng Diyos. At nakita ko po doon na yun nga po, talagang kapag tumayo ka sa tama, maraming kumukontra, maraming talagang hindi ko alam paano sasabihin. Basta pag ikaw ay tumayo sa tama, meron kang maririnig, meron kang parang may nasasagasaan kasi, parang ganon. Pero yun po, purihin ang Panginoon dahil natayuan naman natin kung ano po yung tama. Kaya yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hindi man namin napigilan yung mga inom, yung mga yung sugal. Talagang sila yung kusang hindi, kahit si Papa, hindi Kaya salamat sa Panginoon dahil ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil nakapakinig sila ng salita ng Diyos at ipinagkatiwala ako sa Panginoon yung buhay po nila na bahala na yung Panginoon, bahala na yung salita ng Diyos na mangusap sa buhay nila. Dahil naniniwala po ako na mas makapangyarihan pa rin ang salita ng Diyos. At ayun po, meron nga po doon meron habang nag-share ng Word of God ay kumukontra talaga. Talagang nagsasalita siya. Pero naniniwala po ako na may chance pa siya. Kung siya ay hanggat buhay siya, may chance siya kung gusto niyang magbago. Pero ayun po, ang pinagpapasalamat ko po higit sa lahat ay talagang sobrang buti po ng Panginoon sa buhay po ng aming pamilya. Ayun, muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo pong lahat na talagang nakita ko po kung gaano nyo po
bilang kapatid sa Panginoon, nakita ko po kung gaano niyo po kami pinagmalasakitan. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay niyo po at patuloyan po na, ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat po ng kabutihan niya sa buhay namin at sa patuloy ang pagpapatatag sa aming lahat. Purihin po ang Panginoon. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming mag-asawa. Tsaka po, ayun po, nakarating po ng maayos sa bahay po si Christian. Kasi po, 5 days po siyang wala sa bahay. Nasa Tagaytay po. So, ayun po. Nagpapasalamat po ako dahil ano po, maayos na po siya, maayos po siyang nakabalik at nakabalik na po siya. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa buhay po ng tita ko na sumama po sa akin sa 5 days po. Yung tita ko po na hindi po makalaka, yung, ano po kasi siya, PWD, ano po, hindi po siya, ngayon po, okay, ano na siya, paunti-unti po na ilalapit ko na po siya kay Lord. Nagpapasalamat po ako kasi tuwing umaga po, talaga pong pinapakita ko sa kanya po kung ano po yung ginagawa ko tuwing umaga, kung kinakataan ko si Lord, nagdadasal ako, nanonood siya sa akin, sabi niya natutuwa daw siya sa ginagawa ko. Tapos pinag-lead ko siya ng prayer. Nung una, ayaw niya. Pero sabi ko, ba't kayo nahihiya kay Lord? Hindi naman ko pupunahin yung prayer nyo. Mag-pray lang kayo kay Lord. Siyang nakikinig. Tapos ayun, nakapag-pray siya. Natutuwa po ako kasi na-appreciate niya. Parang feeling ko po, parang yung nadadala ko po sa kanya si Lord, na-appreciate niya po yung kung ano po, dapat yung dapat niyang gawin po para po sambay, kung paano niya po dapat sambahin si Lord. Hindi po yung dati po kasi may ano pa po siya, yung pag nagdadasal po siya, sinasama niya pa po yung mga pangalan ng mga santo. Pero ngayon po, nung nag-pray po siya, ano po, nakakatuwa po kasi first time ko lang po siyang narinig mag-pray. Kaya po nagpapasalamat po ako sa buhay po ng tita ko at sa kalakasan po na patuloy na pinagkakaloob po ng Panginoon po sa buhay niya, pati po sa mga magulang ko po. Yun po, thank you po kay Lord. Say, go. Go, go. Say, thank you, Lord. Say, thank you, Lord. Daddy, say, thank you. Say, thank you, Lord. Let's talk. 1, 2, 3, go. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Today is my birthday. Today is my birthday. Hey. No. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, aming Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito.
kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at minsan pa kinikilala namin, O Diyos, ang iyong kabanalan, ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Nagpapakumbaba po kami sa iyong banal na harapan at humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang sa iyo. Patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin, O Diyos. At kami nawa ay paturihan po ninyong kahabagan sa gabi pong ito. Salamat po aming Ama sa inyong pagpapatawad at hinihiling namin na kami po ay muli po ninyong samahan at pagpalain. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mensahe na amin pong tatanggapin ngayong gabi. Pinagpala na po ninyo ang bawat isa sa amin. Patuluyan nawa ng iyong banal na Espiritu ang siyang magturo at magpaalaala sa bawat isa. Muli, O Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay po, mari na po tayong makaupo. Purihin po ang Diyos. Ayan. So kagaya po ng lagi ko pong sinasabi kapag Friday at may mga nagpapatotoo po dito sa unahan, kaya po tayo ay nakakapagbalik ng papuri sa Panginoon at pasalamat ay dahil po nararanasan po natin ang kanya pong mga kabutihan. Amen? Ay, salamat sa tatlo. Yan, dahil nauunawaan natin na mabuti ang Diyos. Amen? Kaya nga minsan na-flash natin dito sa unahan natin na ang magpasalamat sa Diyos ay isang mabuting bagay. Amen? So, kahit hindi ka dito sa unahan pumupunta para magpasalamat, kahit saan, sa anumang paraan, napapasalamatan po ang Diyos, yun po ay isang napakabuting bagay na ang Diyos ay mapasalamatan. Amen po? Again, maraming salamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ang aming pamilya, lalo na ang pamilya po ng Mama Len at Mama Beng, sa inyo pong mga panalangin at mga sa inyong suporta, lalo na sa prayers and financial support po. Kasi po ay sa aming sarili ay kapos, pero God is more than enough. Amen? He is our Yahweh El Shaddai. He is more than enough. Yung pagpapala niya, yung kamay niya ay napakadami. Hindi natin pwedeng limitahan ang kamay ng Diyos. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay nasa aklat pa rin ng Genesis at ngayon po tayo po ay nasa chapter 18. Okay. Yan. Sige, sa ating pagpapatuloy, ang pamagat po nito ay When God is Your Guest. Ano ba ang ginagawa natin sa mga bisita? Kapag may bisita po kayo sa bahay, paano natin siya tinatanggap? Paano natin sila iniestima kapag may bisita tayo sa bahay? Kapag may pumupunta sa bahay na panauhin. Okay? So ngayon, ang tanong, kapag ang Diyos ang iyong panauhin, diba? Ano yung ginagawa natin? Paano kung ang Diyos ang iyong maging panauhin? Paano kung ang Diyos ang dumating sa bahay mo, binisita ka? Kaya lang hindi mo alam na Diyos pa lang kaharap mo. Okay, so alamin natin. Sabi dito, ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Verse 1, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Yan, napakainit, no? Kasagsagan ng init. Verse 2, walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ilan po ang nakita niya? 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito
at sa kanila'y yumuko ng halos hayad sa lupa ang mukha. O, tingnan nyo po kung paano iginalang ni Abraham yung tatlong lalaki. Yumuko siya ng halos hayad sa lupa ang mukha, no? Verse 3, at sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Verse 4, magpahinga muna kayo dito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Yan, may naririnig po ba kayo? Sa panahon pa po ni Abraham, talagang pinaglalaanan na po ang mga bisita ng panghugas po sa paa. Yan, gaya po ng ginawa yung kay Jesus, kung maalala nyo yung kay Jesus, nung dumalaw siya sa bahay ni Simong Pariseo or Simong Ketungin. No? Sabi niya, Simon, nung pumasok ako sa bahay mo, hindi mo hinugasan ng aking paa. Pero ang babaeng ito, kung maalala nyo, yung babaeng may maruming pamumuhay, wala siyang tigil sa kakaiyak doon sa paanan ni Jesus at binasa niya ng luha ang mga paa ni Jesus. Parang hinugasan niya. Kasi expected na nung unang panahon na kapag may bisita, paghahandaan mo siya talaga ng panghugas sa paa. Kasi wala namang mga bus noon, walang motorbike, walang tricycle. Mostly ang mga tao naglalakad, naglalakbay. Kung mayaman-yaman ka, may donkey ka o kaya camel. Pero kalimitan, naglalakad sila. Kaya pagdating nila doon sa binibisitang bahay, kailangan nilang maghugas ng paa. Dahil madumi ang kanilang mga paa. Nandyan pa po ba kayo? So ganito inistima ni Abraham yung mga lalaki, yung tatlong lalaki na pumunta sa kanya. Verse 5, ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Yan, sabihin nga po natin, ikinagagalak. Sabihin nga po natin, paglingkuran. Okay, sabihin natin, hospitality. Yan, makikita natin sa katangian ni Abraham, yung pagiging hospitable niya. Okay? Nung unang panahon po, ang reputasyon ng tao o pagkakakilanlang ng tao ay nakikita kung paano niya iniistima ang kanya pong bisita, ang kanyang panauhin. Nandyan pa po ba tayo? Yan, kung paano nila tinatanggap yung tao sa kanilang tahanan. Kung paano nila pinapakain sa kanilang bahay. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Even strangers, nung unang panahon, were treated as highly honored guests. Sabihin natin, highly honored guests. Imagine, strangers yon, hindi kilala. Yan. Kasi minsan, ganito yung tao. Kapag kilala lang yung tao, lalo na kapag, halimbawa, mayor, di ba? Oy, vice mayor yan. O, mayor yan. O, doktor yan. Di ba? Kapag bigatin yung tao, parang iba ba yung pag-iistima sa kanila? No? Pero kapag hindi masyadong kilala, o kaya ay pangkaraniwang tao lang, parang iba. No? Nandyan pa po ba tayo? Kilala ang Pilipino sa pagiging hospitable. Alam niyo po yan, na kapag tayo ay may mga bisita, naglalabasan yung mga bago. Di ba? Bagong kutsara, bagong plato, bagong baso. Pag matutulog na, bagong kumot, papalitan ng bagong punda, ang unan. Di ba? Yung bago yung ilalabas. Samantala, yung mga tao doon sa bahay, yung mga sartin, yung mga plastic na plato yung pinapagamit. Ganun tayo ka-hospitable. Diba? Yung mga luma, yung kailangang gamitan. Pero pag may mga bisita, naglalabasan yung mga bago. Diba? Ganun tayo ka-hospitable. At yun, alam natin, sino dito yung kapag may nadating talaga, lalo't meron ka, talagang pag may dumadating na bisita sa bahay, naghahanda tayo ng merienda.
Parang alaman na yon, di ba? Kailangan pameriendahin mo siya. So ganun tayo, maski hindi kasabihan, uy, pameriendahin mo naman ako. Parang automatic yon, magpapabili sa anak ng soft drinks, biscuit, o kaya kung ano yung meron sa bahay. Di ba? So ganun. So nakita natin yon dito sa ginawa po ni Abraham sa kanyang mga bisita. At kung matatandaan nyo, nabanggit natin ito dati sa Hebreo sa Hebreo chapter 13, verse 2. Ito po yung sinasabi doon, na nakapagpatuloy ang mga unang mananampalataya o mga lingkod ng Diyos ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Yan, hindi nila lingid sa kanilang kaalaman, yung kausap na pala nila ay mga anghel. Kaya sabi dito sa Hebreo chapter 13, huwag kaliligtaang magpatuloy na mga strangers, na mga taga-ibang bayan. Pero yun nga, merong pangangatwiran na, naku, parang kung ngayon mo yan gagawin, hindi mo kilala, parang hindi advisable na basta-basta ka nilang magpapatuloy ng stranger sa bahay mo. Di ba? Nandyan pa po ba kayo? Oh, that's why we need discernment. Kailangan natin ng discerning spirit kung ang kaharap ba natin ay padala ng Panginoon o padala ng kaaway. Para hindi tayo ma-deceive. Okay, verse 6, pakinggan niyo po ito. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Sabihin natin dali-dali. Yan. So nagmamadali si Abraham, no? At sabi nga kanina, ikinagagalak ko. Ano ba? Sabi doon, ikinagagalak ko kayong paglingkuran. Ibig sabihin, hindi mabigat sa kanya ang pagtanggap sa panauhin niya kahit hindi niya kilala. Nandiyan pa po ba tayo? Oh, hindi mabigat sa kanya na ipaghanda sila, yung mga bisita. Tapos inutusan pa niya yung asawa niya na magmadali din. Dali, bilisan mo. Dali, bilis, bilis. Magluto ka, gawa ka ng tinapay. Magpizza ka, gawa ka ng pizza. Oh, di ba? Ganyan pa po ba kayo? Tapos sabi sa 7, pumili naman si Abraham ng isang matabang guya. Wow, sabihin natin matabang guya. Mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Sabihin natin kaagad. Meron tayong nakita doon, dali-dali, dali, bilis, kaagad. Ibig sabihin, huwag mong babagalan. Kailangan mapakain agad. Maipagluto agad ang bisita. And take note of the best na inihanda. Pinaka-the best na guya, na pinatabang guya. Yan, hindi yung may, ito, ikatayin mo to at ito'y mamamatay na. Ito na lang, itong payatot na to. Yan ang katayin mo para, di ba? Nakita nyo yung the best. Sabihin natin the best. Yan. May makikita, nag-showering ako eh. May makikita tayo dito na kapag tayo po ay nagbigay, kapag tayo po ay may ginawa, gawin mo yung the best mo. Nandyan pa po ba tayo? Verse 8, kumuha rin siya ng keso at gatas. Wow! May pizza na. May keso pa, may gatas pa. May karne pa. Ang dami, no? Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Wow! Anong ibig sabihin? Hinarap niya ang mga bisita, hindi niya iniwanan. Hanggat nandun ang bisita niya, nandun siya. Ganun pala mag-estimate ng bisita. Hindi kayo, bahala kayo dyan sa buhay niyo, manood muna kayo ng TV, may ginagawa ko dito. Maglalaba muna ako. Diba? Yung habang may bisita ka, nagwawalis ka. Di ba, may mga ganun, no? Naku, pasensya ka na, kasi, ang kalat-kalat, dyan muna ka. Meron tayong prinsipyo na makikita dito kay Abraham. Hindi niya iniiwanan yung mga bisita. Nandun siya sa kaharap mga bisita. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tolda.
Sagot naman niya. 10, sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon. Sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda, sa likuran ng panauhin. 11, ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. 12, lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtali? Yan. Di ba, no? Kanina, na daanan din ni Pastora sa chapter 17, yung ganitong eksena, yung ganitong senaryo na napag-usapan na sa pagbabalik ng nagsasalitang ito, ay may anak na si Sarah. Kaya dito inulit-ulit. At narinig yun ni Sarah at siya'y natawa. Si Abraham natawa din siya. Hindi dahil sa parang hindi siya naniniwala, kundi parang may excitement na parang, magkakanak pa ako sa edad kong to. Parang gano'n, no? Diba? Pero si Sarah, natawa siya as in, hindi siya naniniwala na mangyayari pa yun sa kanya. Sabi sa 13, bakit natawa si Sarah? Sabihin natin, natawa. Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Sino nagtanong? Si Yahweh. Ilan yung nakita ni Abraham? 3 lalaki. Naisip niyo po ba? May naiisip po ba kayo? Bakit si Yahweh yung nagsasalita dito? Tanong ni Yahweh kay Abraham. So natawa si Sarah kasi parang nag-doubt siya dito. Parang sinasabi niya, ngayon pa ba tuyot na ang bahay bata ko. Diba? Kasi matanda na nga siya. And at the same time, hindi dahil matanda siya, kundi baog din siya. Hindi nga siya magkaanak Kaya sabi niya, ngayon pa ba? Ngayon pa ba ako magkakanak? Tuyot na ang bahay bata ko. Matanda na ako. Paano mangyayari yun? Sabi sa 14, kayo po ang magbasa ng malakas. Ready? 1, 2, 3. Yan. So ito yung nabanggit ni Pastora kanina. Sa chapter 17, verse 21, na isisilang ni Sarah sa 1 taon sa ganito ring panahon ng isang lalaki, baby. Magkakaroon siya ng anak na lalaki. At yun nga si Isaac. O kaya ang tanong, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Mayroon bang hindi kayang gawin ng Panginoon? Tanungin niyo po sa inyong sarili. Is anything too hard for the Lord? Yung mga bagay na imposible na iniisip natin. Of course, walang mahirap sa Kanya. Wala pong hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya nga tayo naniniwala na ang Diyos ay Diyos ng himala. Kasi nga kayang gawin ng Diyos kahit imposible. O kinakanta pa nga natin yun Di ba? Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Deklarasyon po yun. Pag sinabi mo na walang mahirap sa Diyos at talagang buong puso mong pinaniniwalaan na walang imposible sa Diyos, tiyak na mangyayari sa iyo ang iyong inaasahan sa Kanya. May narinig po kayo?
pwede nyo pong i-insert yan sa inyong isip, sa inyong puso araw-araw. Lalo na kung medyo nahaharap kayo sa mga alanganin na sitwasyon, mga mahihirap na sitwasyon. Magtanong po kayo. Ang hirap naman ng sitwasyon kung to, malalagpasan ko ba to? Kaya ba akong tulungan ng Diyos dito? Kaya ba ito ng Diyos? Oh, kayang-kaya. Now you know. Yan, sabihin mo sa iyong katabi. Now you know. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? 15, dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila. Talagang tumawa ka. Yan, sabihin natin nagkaila. Yan, pinagkaila ni Sarah na hindi siya tumawa. Means nagsinungaling. Pag sinabing nagkaila, hindi sinabi yung totoo. Itinatwa yung totoo. Itinanggi kung ano ang totoo. Ibig sabihin, nagsinungaling siya. Sabi sa nabasa ko, fear is the most common motive for lying. Bakit tayo nagsisinungaling? Kasi natatakot tayo na ma-expose ang tunay nating iniisip at yung mali na ating nagawa. Nandyan pa po ba tayo? Kung hindi natin mapagkakatiwalaan ang Diyos sa ating mga iniisip at sa ating mga takot, mas malaking trouble po yung pwedeng mangyari sa atin. Bakit? Kasi hindi natin siya pinagkakatiwalaan. Diba? Mas malaking problema ang pwede mong kaharapin kapag hindi mo pinagtiwalaan ng Diyos. Ay naintindihan natin na walang mahirap sa Diyos. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. O bakit ayaw natin siyang pagtiwalaang lubos? At minsan, tinatawanan pa natin siya o kaya'y minamaliit ang kaya niyang gawin. Ganun tayo. Kapag natabunan ng takot at pag-aalinlangan ng ating pananampalataya, iniisip natin, hindi yan kaya ng Diyos. Hindi ka tutulungan ng Diyos. Walang Diyos na tutulong sa iyo. Bakit? Kasi natabunan na tayo ng takot at pag-aalinlangan. Tandaan po natin, hinahanap po ng Diyos ang ating pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Pagtitiwala, pananalig. Hinahanap yan ng Diyos sa atin. Naalala nyo, nung inabot ng bagyo ang mga alagad kasama si Jesus sa gitna ng laot? O natakot yung mga alagad. O, di ba? Tapos sabi ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Kaya hahanapin talaga yan ng Diyos. At yan ay nasusubok sa panahon na mahihigpit ang iyong sitwasyon. Hindi doon sa maganda ang nangyayari sa iyo. Doon sa mahirap, doon sa alanganin na sitwasyon. Sabi ko nga nung nakaraan, hayaan mo na katagpuin ka ng Diyos sa iyong pananampalataya doon sa sitwasyon na mahirap. Diba? O ngayon, kagaya nung nangyari nga, nung nakaraan. Diba? Ang hirap nun. Hindi po madali na mawala ng mahal sa buhay. Diba? Pero sa atin na mga Kristiyano, naunawaan natin na hindi tayo ang tunay na may-ari ng buhay. May sakit o wala, bata o matanda, kapag binawi ng Diyos ang buhay, ang pahiram na buhay, wala po tayong magagawa. O ang pwede natin gawin, manalangin, magtiwala sa Diyos, mag-move on. Di ba? Kasi kawawa ka naman. Malungkot ang buhay mo, pero yung umuwi sa Panginoon, ang saya niya. Diba? Kasi umuwi na siya sa tunay niyang tahanan. Di ba yun naman ang faith natin, sabi ng salita ng Diyos? Ang langit, ang tunay nating bayan. Di ba? Ang langit, ang tunay nating tahanan. O kaya dapat masaya pala tayo kapag may umuwi sa Panginoon.
Pero yun nga, ang katotohanan ng buhay, masakit kapag may umaalis na mahal sa buhay. Wala tayong magagawa doon. Kasi hindi nga tayo ang may-ari ng buhay na ito. Ang buhay ay pahiram lang. Kaya kailangan matanim yan sa ating isipan. Ang buhay ay hindi weather lang. Wala yan sa Bible. Ang buhay ay pahiram lamang ng Diyos. Hindi ikaw ang may-ari niyan. Nandyan pa po ba tayo? Nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma. 16, pagkatapos umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. 17 and 18, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. 19, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Yan, ano po ang makikita natin dito? Hindi po nakakalimutan ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Nandyan pa po ba tayo? Na sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng bansa sa daigdig ay pagpapalain ng Diyos. At nabanggit ko ito nung nakaraan, nung Sunday. Kasama po tayo dito. Sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng bansa sa daigdig ay pagpapalain ng Diyos. Imagine yung pangako ng Diyos kay Abraham, kasama ka. Hindi po kayo naniniwala? Oh, parang isa lang naniniwala. Yan, sabihin natin, hindi nakakalimot ang Diyos. Totoo yun, hindi po nakakalimot ang Diyos. Kaya sabi niya dito, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Bakit kaya? Bakit? Sino ba si Abraham? Bakit kailangan niyang sabihin kay Abraham ang plano niya? Oh, tanong niya sa katabi mo. Tanong mo sa kanya, sino ka ba? Who are you? Di ba? Ang ganda ng relationship ni Abraham sa Diyos at ng Diyos kay Abraham. Sabi sa James, chapter 2, verse 23, ang tawag po ng Diyos kay Abraham, ang kaibigan kong si Abraham. Wow! Sabi natin, wow! Nandyan pa po ba kayo? Di ba, pag ikaw may kaibigan, sobrang close friend mo siya, best friend mo. Kahit tayo, personally, ikaw, testify ka, makakarelate ka sa sasabihin ko. Sinasabi natin sa best friend natin, even the deepest secret sa ating puso. Kahit yung mga bagay na, kahit pwede naman na hindi mo nasabihin, sinasabi mo pa. Tama ba? Pag best friend mo. Pero pag hindi mo naman best friend, hindi naman kailangan malaman niya lahat. Pero may mga best friend na kahit yung pinakatago-tago niyang lihim. Di ba? Kasi nga, best friend niya. So, ganun ang turing ng Diyos kay Abraham. Why? Kasi pinagtitiwalaan niya si Abraham. Kung paanong si Abraham ay nagtitiwala sa Diyos. Amen? Tinawag ng Diyos na kaibigan si Abraham. Sabihin natin kaibigan. Kaya sabi niya, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Parang ganito, hindi ako dapat mag-secret kay Abraham. Sasabihin ko sa kanya ang aking plano. Are you with me? Kailangan malaman ni Abraham ang gagawin ko. Imagine
kung gaano meron relationship ang Diyos kay Abraham at sa Abraham sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa verse 19, pakibalik po sa verse 19, pinili ko si Abraham. Sabihin natin, pinili. Anong dahilan? Para turuan. Upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagbabairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Mangyayari lang, magaganap lang ang pangako ng Diyos kapag ginawa yung inuutos ng Diyos. Pero kapag hindi sinunod, hindi ginawang utos ng Diyos, wala kang pangakong tatanggapin. Walang pangakong mangyayari sa iyo. Tandaan niyo po, hindi po nakakalimot ang Diyos. Kung ano ang sinabi niya, gagawin niya. Kung ano ipinangako niya, tutuparin niya tiyak. Are you with me? 20, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin. Laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Sabihin po natin, katakot-takot na sumbong. Nabanggit ko na rin ito dati. Kaya ingat po kayo. Ingat po tayo sa pagtrato sa ating kapwa. Kasi pag yan nagsumbong sa Diyos, halimbawa, meron kang inaapi, o meron kang naagrabyado na tao, at alam mo sa sarili mo na overpower mo siya o naagrabyado mo siya. Pag yan nagsumbong sa Diyos, nakikinig po ang Diyos sa sumbong. Diba? Kaya kung naagrabyado ka, huwag kang gumanti. Magsumbong ka sa Diyos. May pelikula, no? Isusumbong kita sa Diyos. Kaya Darius, alam mo ba yung pelikulang yon? Isusumbong kita sa Diyos. Diba? Mas masarap magsumbong sa Panginoon. Lord, si Albert po, sinabi po siya sa akin. Sobra po ako nasaktan. Kaya, ingat sa pagtrato. Ingat sa pakikitungo. Kasi kapag yung naagrabyado mo na tao, na-overpower mo na tao, na-degrade mo na tao, pag yan nagsumbong sa Panginoon, 21, kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. 22, umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Pakinggan niyo po ito Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Diba? Ilan nga ang lalaki na nakita ni Abraham? 3. Sa chapter 19, if I'm not mistaken, merong 2 lalaki na pumunta kay Lot sa Sodoma. Nagpaiwan yung isa kay Abraham sa tabi ni Abraham. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. 23, itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? Ang mabubuti kasama ang masasama? 24, sakali pong may 50 mabubuting tao sa lunsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ng lunsod alang-alang sa 50 yon? 25, naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Amen. Sabihin natin, makatarungan ang Diyos. Yes.
Makatarungan po ang ating Diyos. 26. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ng lungsod, alang-alang sa 50 mabubuting tao. Sabihin po natin, alang-alang. O, pakinggan nyo to ha. Alang-alang sa 50 katao na matuwid o mabubuti ang pamumuhay. Hindi po wawasakin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. 27. Ipagpaumanin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo. Sabihin natin, wala akong karapatan. Yan. So, tingnan nyo kung paano makipag-usap si Abraham sa Diyos, kay Yahweh. Wala pa akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. 28. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon. Tugon ni Yahweh. 29. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon. Tugon sa kanya. 30. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako. Kulit, no? Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 30 iyon. 31, sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sagot sa kanya. 32, sa huling pagkakataon, ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod, alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. 33, pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Sino na po ang nakabasa nito? Nabasa nyo na po ito? O, ibig sabihin, alam natin kung ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora? Ito yung tinatawag na Twin City. Okay? Parang kambal na lungsod. At ang sabi doon sa ating napag-aralan, ang mga tao sa lugar na yon, sa lungsod na yon, ay napakasasama ng pamumuhay. Hello? Ibig sabihin, kahit 10, walang matuwid na tao. Walang namumuhay na mabuti sa lugar na yon. At kung pinababa pa marahil ni Abraham ang pagtatanong sa Diyos, dahil alang-alang kay Lot na kanyang pamangkin at sa kanyang pamilya na nakatira doon, hindi pa rin qualified. Why? Kasi maging si Lot ay pwedeng nahawa sa kasamaan ng lungsod. Sabihin natin nahawa. Nakakahawa po ang kasalanan. Nakakamantsa. Sabihin natin mantsa. Yun ang nangyari sa Genesis chapter 3. Di ba? Nung ang unang tao ay nahulog sa pagkakasala, ang buong daigdig mula sa lahi ni Adan at ni Eva ay namantsahan ng kasalanan. Nandiyan pa po ba tayo? Yan. So dito po sa napag-aaralan natin sa chapter na ito, meron po tayong mahalagang dapat malaman sa chapter na ito. Since nabasa natin na parang harap-harapan na nakikipag-usap ang Diyos kay Abraham. Sabihin natin harap-harapang nakipag-usap. At sabi nga doon sa verse 1, nagpakita si Yahweh kay Abraham. Sabihin natin nagpakita. Paano nangyari yon? Sabi sa Bible, hindi pwedeng makita ng tao ang Diyos sapagkat mamamatay ang sinong makakita sa Kanya. Nandiyan pa po ba tayo?
So sabi sa verse 1, nagpakita si Yahweh kay Abraham, tapos later, may nakita si Abraham na 3 lalaki. Yun nga po yung mga bisita na mga anghel po pala. Then sabi sa verse 22, nakita natin, sabi doon, nung umalis na ang mga lalaki, sabi, naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Nandun si Yahweh sa tabi ni Abraham. Tapos sa 19, may nakita tayo doon, ang mga lalaki, which is mga anghel nga, ay nagpunta kay Lot sa chapter 19. May naiwan doon kay Abraham sa tabi niya. So si Jesus po nasa Old Testament. May mga nagsasabi na si Jesus daw ay nasa New Testament lang, wala siya sa Old Testament. Si Jesus po in the Old Testament ay nasa form ng tinatawag na Christophany. Sabi natin Christophany. Parang Stephanie, ano? Christophany. Christ, then dagdagan niyo pa ng ophany na salita. Okay? Meaning, the pre-incarnate appearances of the Son of God. Okay? Ibig sabihin, yung appearance or pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa anyo ng iba't ibang anyo. Yung halimbawa, kagaya nung kay Daniel, yung sa Book of Daniel. Di ba? Nung isinugba ang magkakaibigan sa naglalagablab na pugon. Ay 3 lang yung itinapon doon. Pero sabi ng hari, di ba 3 lang yung tinapon sa pugon? Bakit 4 ang nakikita ko? At ang tingin ko isa-isa'y parang Diyos. Yan, Christophany po ang tawag doon. Yung appearance ng anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo. Nagpapakita siya sa anyo. Kasi only Jesus ang nagkatawang tao. Nakuha niyo po? He is the mukha, the face of the invisible God. The mukha. Si Jesus ang mukha ng hindi nakikitang Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Yan. The Old Testament uses the angel of the Lord interchangeably with the Lord in reference to these visitations. Okay? Kagaya nitong pagpapakita ng 3 lalaki kay Abraham. Okay? So, kinonfirm mismo yan ni Jesus na siya ay nasa Old Testament na. Nandun na siya sa Old Testament. Si Jesus mismo ang nagsabi dyan. Sa John chapter 5, verse 46, ay hindi ko nilagay yan data. Nandyan ba? Wala, hindi. Okay, basahin ko na lang. Sabi doon, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Okay? So, ibig sabihin, pinaniniwalaan po natin ng mga Bible scholars, ng mga Bible teachers, na si Moises po ang sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Si Moises po ang pinaniniwala ang sumulat ng mga aklat po na yan. Kaya pinatunayan niya ni Jesus na nandun siya sa Old Testament. Okay? Then, sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 56, ayan, ito na. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Yan. Di ba nakita natin si Jesus, yung salitang Jesus, yung pangalan ni Jesus, nabasa natin. Nasa Matthew na, nasa New Testament na. Di ba? Pero si Jesus, pinatunayan niya na nakita siya ni Abraham. Yung araw niya ay nakita ni Abraham. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Nandiyan pa po ba tayo? Sabihin nga ulit natin, Christophany. Yan. Kaya, wag na kayong makipagtalo doon sa mga ibang sekta na nagsasabi ay, si Jesus ay nasa New Testament lamang. Okay?
Tandaan nyo, the Word of God says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nandun na siya kahapon pa. Even the beginning of the time. Why? Because He Himself is the Alpha and the Omega. He Himself is the beginning and the end. Amen? Kaya, malinaw sa inyo ngayon na He is beyond the time. He is beyond the time. Amen? Nandun siya sa nakaraan, nandito siya sa kasalukuyan, at nandun siya sa hinaharap. Nauna na siya sa atin. Nakita niya na kung ano ang tayo. Okay? Kung ano yung tayo sa hinaharap, nakita na yun ng Diyos. Are you with me? Yan, purihin po ang Panginoon. So ngayong gabi, tayo po ay mananalangin. Magsama-sama po tayo para tayo ay manalangin. Patuloyan po nating isama si Nanay Lemia sa ating panalangin. Ayan, dinalaw po namin siya nung nakaraan. At medyo payat po si Nanay Lemia. Okay, sige po, hati-hatiin natin yung mga prayer items para mabigyan ng focus po yung ating pong mga ipapanalangin. Sa church kayo. Okay. Sinamamalat daw po sa church. Pakisama niyo po ang ating pong inuumpisahan na po na pag-aayos po dun sa lupa sapagkat yun po ay malaking proyekto po. Yan, pakisama niyo po sa prayer. Okay, sa yun din pong ating nalalapit na next month. Pakisama po ang ating pastors and workers appreciation Sunday. Sino pa ang magpipray para sa healing and salvation? O ate, kayo na sa healing and salvation. Sa bansa, sino pa ang mananalangin para sa bansa? Ayan, sina Kuya Darius po. Yan, pakisama po sa panalangin ng ating bansa. Ayan. Okay, pastora, kayo po ang ipapanalangin nyo, ang ating po mga pastor, mga missionaries, mga Christian churches, na talagang manindigan po tayo sa katuruan at prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi tayo po ay nasa mga huling araw na. At ang mga totoo talaga ang Bible, ang salita ng Diyos, na sabi ay even the mga hinirang, even the elect, kapag hindi sila naging maingat, ay pwede pa silang madaya. Kaya kahabagan po tayo ng Panginoon. Please pray for all the pastors, missionaries, mga Christian churches na manindigan po sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Then pray for one another po. Yan, yung mga prayer request po ng inyong katabi. Pakisabi niyo po sa inyong katabi para maipanalangin po kayo.
Praise. Sige po, sabay-sabay na po tayong manalangin. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, karapat dapat po kayong sambahin, papurihan, pasalamatan, dakilain, luwalhatiin. Pagkat kayo ang tunay na Diyos at nag-iisang Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat sa iyong biyaya at kahabagan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa paalaala sa amin ngayong gabi na tunay nga na walang bagay na mahirap para sa iyo. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya po ninyong gawin pagkat kayo ang Diyos na mapaghimala, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na kayo ang Diyos na hindi nakakalimot sa iyong mga pangako. At ngayong gabi, Panginoon, pinanghahawakan namin, O Diyos, ang iyong mga pangako. Lord, sa gabi pong ito, ipinapahayag namin minsan pa ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Sapagkat tunay, O Diyos, ang iyong mga salita, sino mang umaasa at nagtitiwala sa iyo ay hindi po mabibigo at hindi po mapapahiya. Kaya ngayong gabi, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Kinikilala namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan. Kinikilala namin, O Diyos, na kayo po ang Diyos na marunong sa lahat, ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, ang Diyos na nakakakita sa aming mga sitwasyon. Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Kaya po, Lord, hinihiling namin ngayong gabi, ding ginawa ang aming mga panalangin sa gabi pong ito. Ama, dinggin po ninyo ang mga daing ng iyong mga anak ngayong gabi. Katagpuin ang mga pangailangan ng iyong mga anak. Katagpuin po ninyo ang mga may sakit. Paghimalaan po ninyo, Diyos, pagalingin sa kanilang mga karamdaman in the name of Jesus. Ama, itinataas namin sa inyo si Nanay Lemia. Patuloyan po ninyo siyang kahabagan, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo at habag sa kanyang buhay. Nagtitiwala po kami, Panginoon. Kayo pa rin ang Diyos na mapaghimala. Salamat po aming Ama, maging sa buhay po ni Mama Lilia, Panginoon, sa tuloy-tuloy mong himala din po sa kanyang buhay. Patuloyan po ninyo siyang bigyan ng malusog at malakas na pangatawan sa pangalan ni Jesus. At maranasan niya ang kagalingan, maranasan niya ang iyong kapangyarihan. Bigyan po ninyo siya ng pagkakataon, Panginoon, na ikaw ay kanyang mapaglingkuran. Alalahanin po ninyo, Panginoon, minsan pa, si Mami Elma, Panginoon. Patuloy mo pong kahabagan si Mami Elma in the name of Jesus. Salamat po sa tuloy-tuloy na himala at kagalingan para sa kanya in Jesus' name. Gayon din po si Ellery, Panginoon. Patuloy namin siyang itinataas sa inyo. Paghimalaan po ninyo ang kanyang buhay in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ama, alalahanin niyo rin po ang Nanay Vilma, Panginoon. Salamat po sa kompleto at ganap niyang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Oh, we bless you, Father. Lord, maging si Papay, Panginoon, salamat po sa patuluyang pagbibigay sa kanya ng kaaliwan, ng kagalakan, kapayapaan sa kanyang puso, at gayon din ang kagalingan para sa kanya. Pagkalooban po ninyo siya ng malusog at malakas na pangangatawan sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa sa amin, O Diyos, iligtas po ninyo kaming lahat sa anumang pagkakasakit, sa anumang karamdaman, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang gawa ng kaaway, iligtas po ninyo kami
in the name of Jesus. Bigyan niyo rin po kami ng malulusog at malalakas sa pangatawan upang ang buhay na ito ay patuluyang magamit mo, O Diyos, at makapagbigay ng luwalhati sa iyong pangalan. In the name of Jesus. Ama, nagpapasalamat po kami na iningatan niyo po ang aming Daddy Bishop. Ligtas siyang nakabalik sa aming piling mula po sa Japan. And we pray, God, sa patuloy na biyaya at kaabagan po ninyo sa kanyang buhay, maging sa lahat ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang, sa buong Miracle of Life family, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran, maging sa ibang fellowship. Panginoon, salamat po. Pinagpala mo na po kaming lahat. Patuloyan nawa, nakatagpuin ang pangailangan ng bawat isa sa araw-araw. At tulungan po ninyo kami, Panginoon, kaming lahat, O Diyos, kami na iyong mga anak, ay patuloy ang manindigan sa katotohanan ng iyong mga salita, sa prinsipyo ng iyong mga salita. Ama, tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo na maingatan ng bawat isa ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong mga kabutihan. Patuloyan niyo po kaming hawakan ng mahigpit, Panginoon. Lord, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin, O Diyos. At patuluyang maranasan ang iyong kahabagan. Ama, salamat po sa gabing ito. Pinagpala na po ninyo kami, O Diyos. At gayon din, Lord, itinataas namin sama-sama sa inyo ang pagawain po doon sa lupa, sa Bukal Uno. Patuloyan namin itong ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay. Salamat po sa patuluyang provision mo po sa lahat ng pangailangan hanggang sa maitatag ang gusali sa lugar na iyon na kung saan doon ay ikaw ay sasambahin, papupurihan, at luluwalhatiin ng iyong pangalan. Ama, maraming pong salamat sa gabing ito. Pinagpala na po ninyo kami. Salamat po sa mga kasagutan, sa aming mga panalangin, sa aming mga kahilingan, sa panalangin ngayong gabi. Minsan pa, O Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na po. Praise God. Kung mayroon po kayong pagkakataon, pwede po kayong dumalaw doon sa ating lupa. At pwede po kayong mag-extend ng panalangin. Kuya Randy, salamat sa buhay ni Kuya Randy at ng kanyang mga kasama. Ayan, nakita nyo, pagod na pagod po yan si Kuya Randy. Maghapon po yan doon sa lupa, pero nandito po siya sa gawain. Salamat po sa buhay nyo, Kuya Randy. Patuloy kayong palakasin ng Panginoon. Amen. Sige. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya
handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagdal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Para lang sa Panginoon. Sige po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon. Aming Diyos, tunay nga po, para lang sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa mga paalaala, sa mga pagtuturo, sa mga pagtutuwid. Maraming pong salamat. Gayon din sa patuloy na biyayang pag-iingat at kaligtasan hanggang sa kami ay makarating sa aming mga tahanan. Panginoon, ingatan po ninyo kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay sa gabi pong ito. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.